Panoorin natin ito mga idol, isang Pinoy na minamaliit at planong dayain sa ibang bansa. Pero pinatulog nakatayo ang kanilang champion. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Sa boxing, hindi lahat ng laban ay patas. May mga fighter na itinataas bilang future superstar. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, At may mga dinadala lang para gawing pampataba ng record. Oh, what a left to the body by the... Pero minsan, nagkakamali sila ng Pinoy na pinipili. Mula sa Zamboanga del Norte, isang tahimik pero delikadong mandirigma ang unti-unting nakilala, si Jonas Sultan, mas kilala bilang One Punch Zorro. Bit-bit niya ang matinding record, 19 na panalo at 11 rito ay knockout. Dahil sa sunod-sunod niyang panalo, dumating ang pinakamalaking laban ng kanyang boxing career, isang world-level fight para sa IBF Intercontinental Super Flyweight title. At para makuha ito, kinailangan niyang lumipad papuntang South Africa. Sa kabilang sulok, naghihintay ang kanilang hometown champion, si Makazole Tete, malakas, kumpiyansa, at suportado ng buong arena. Sa papel pa lang, dehado na agad ang Pinoy. Para sa marami, isa lang siyang pampataba para sa kanilang champion. Pero alam ni Sultan, kapag lumalaban ka sa ibang bansa, lalo na sa teritoryo ng kalaban, kailangan mong gumawa ng paraan para walang pagdudahan. At kung maaari, tapusin agad ang laban. Sa East London, South Africa ginanap ang sagupaan. Sa round 1, naging maingay kaagad ang mga African fans na tag-abang sa pagbagsak ng Pinoy, ngunit hindi na tinagdito si Sultan. May mga tawag na tila pabor sa hometown fighter. May mga sandaling parang hinahanap agad ang mali ng Pinoy. Pero hindi nagpaapekto si Sultan. Nanatili siyang kalmado at nakatutok lang sa target. Kuba lo mfana waseFilippi ubonakalisa bungangamshabo kaParkman. Wow, he's so Tanzania yabasengxakini wenza kangangoko lo mfana yabasengxakini wenza kangangoko. Pagsapit ng round 2, nag-iba ang ihip ng laban. Qala ngeJPEG yokuqala uJonas Thuma kaSolenda ujongile kwethini ngobalandeli ababukeli babo bathi mihlanzo into ewayenza uGideon Buthelezi owafika kumlo engawulungiselelanga ngendlela yiyo. Alam ni Sultan na hindi niya dapat hayaang umabot ito sa scorecards. Unti-unti siyang humanap ng tiempo. Thande nababukeli bomdlalo amaningi. At nang makita niya ang butas, bigla siyang sumabog. Sunod-sunod na kombinasyon ang pinakawala ng Pinoy. Boom! Isang malinis na suntok ang direktang tumama kay Tete. Nayanig ang champion. At bago pa ito makabawi din umulan agad ng suntok mula kay Sultan. Napaatras, nawala ng balanse, at tuluyang bumagsak sa lona ang hometown champion. Kung adiko dahil babukeli bomdlalo amaningi.
tumahimik ang crowd, piliting bumangon ni Tete. Pero halatang wala na siyang laban. At doon na pumagitna ang referee. Tinigil ang laban. Technical knockout victory para kay Jonas Sultan. Sa kalagitnaan ng ingay ng South Africa, isang Pinoy ang nag-uwi ng Intercontinental title at respeto ng boxing world. Mula sa pagiging underdog, pinatunayan ni Sultan na hindi lahat ng Pinoy ay pumupunta sa ibang bansa para magpatalo. May mga dumarating para manggulat at manalo. Mga idol, ano masasabi ninyo sa matinding panalo ni Jonas Sultan? Mag-iwan lang kayo ng komento sa baba. Isama nyo na rin ang inyong lugar para malaman natin kung hanggang saan na nakaabot ang suporta ng mga Pilipinoy sa ating mga mandirigma. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.